Salamat, Cebu! Sa napakainit na salubong na ibinigay nyo sa amin ni Unitim at sa tambalang Marcos Duterte. Hindi nyo na po itatanong. Alam ko po na marami sa inyo ay kanina pang nagantay, kanina pa nakabilad sa araw, ngunit hindi kayo umaalis. Kaya hanggang ngayon, ang bilang ngayon, itong rally na ito na ang pinakamalaking rally sa buong kampanyang ito. Salamat, Cebu, sa inyong suporta, sa inyong tiwala. Naririnig ko po, nung papasok pa kami, malayo pa kami. Sabi ko, siguro marami ang tao doon dahil malayo pa ay naririnig ko na ang inyong mga sigaw. Pagka doon sa mga nagkumakanta at pinapalakpakan ninyo, malayo pa, naririnig ko na. Pagpasok ko rito, mas lalo pang lumakas ang sigaw. Sabi ko, buti dito sa Cebu, pati yung mga dalagita, humihiyaw. Excited na ako. Akala ko para sa akin, hinahanap burger. Sana ang flavor Sandro Simon. Na-excited pa naman ako. Yung pala, hinahanap na yung aking anak. Alam niyo po, hindi ko po kasama si Sandro ngayon. Ngunit, meron tayong kapalit. Yung aking bunso, kasama ko rito ang pangalan si Vincent. Nakalimutan nyo na si Sandro at si Simon. Biruin mo ito. Okay na ito, iwan ko na rito, kayo nang bahala. Maraming salamat sa inyo lahat. At sa inyong paabot ng pagmamahal, hindi lamang sa Unitim, ay pati na sa aking mga anak. Alam niyo po, hindi ko na po sinasama si Sandro. Dahil po, totoo ito, ay nung nagsisimula pa lang ako na magmulitika, pinayuhan ako, binigyan ako ng advice ng aking magulang. At sabi nila sa akin, ay huwag kang aakyat ng entablado na may kasama kang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya sabi ko, Sandro, diyan ka na lang muna sa Ilocos Norte. At siya'y kumakandidato bilang congressman doon sa amin sa Ilocos Norte. Ngunit, papaabot ko sa kanya ang napakainit na pagsalubong, ang inyong napakagandang paghanap sa kanya, pati na yung inyong mga marriage proposal tatanggapin ko. Maraming salamat. Thank you po. Alam niyo po, napakaganda na ng koleksyon na binigay sa atin ng ating mga kababayan. Kapag kami ay nagmamotorcade o kami ay nagrarally, lagi pong may dala ang ating mga kasama na ganito, kaya nakakatama po ng puso. At kami po ay hindi sapat ang salita lamang upang maibawi namin ang pasakta, upang masabi namin ang tunay ng pasasalamat namin sa inyong suporta, sa inyong tuwala, at bukod sa lahat, sa inyong pagmamahal.
Maraming salamat at alam niyo po ay nakakataba po ng puso para sa unity ang makita na maliwanag ang pag-unawa at mainit ang pagtanggap sa aming mensahe, sa aming adhikain ng pagkakaisa. Yan po ay ang aming naging mensahe sa unity sa tambalang Marcos Duterte. Dahil po sa aming pananaw, ito na ang unang hakbang upang tayo ay makabalik sa mas magandang buhay, at tayo ay magkaroon ulit ng trabaho. Ngunit sa nakikita ko, dito sa Cebu ay hindi na kailangan ipaliwanag ang pagkakaisa dahil nagkaisa na ang Cebu sa likod ng Uniteam at ng tambalang Marcos Duterte. Dito po sa Cebu ay isa sa pinakamagandang halimbawa kung ano ang kapangyarihan ng mensahe ng pagkakaisa. Dahil dito po sa Cebu, nagbuo ng isang grupo para ipagsama-sama ang puwersa ng mga Cebuano na hindi hati-hatiin ang lalawigan ng Cebu. At ang namuna niyan, kaya po nabuhay ang partidong One Cebu sa pangunguna ng ating magaling at butihin at kilalang outstanding governor sa Pilipinas, Governor Gwendolyn Garcia. Kaya po, alam po natin, mula nung nabuo ang One Cebu, ay nakita naman po natin na pagka nagkaisa, makita naman po natin ang progresyo. Ngayon po, ay nadagdagan pa ang One Cebu sa likod ng Unity. Dahil hindi lang Cebu Province ang pinag-usapan, naging One Cebu Island na, kasama ang Cebu City, kasama ang Lapu-Lapu City, kasama ang Mandaue City, kasama lahat sa One Cebu Island na sumusuporta at nagpapahayag ng tiwala sa ating mensahe ng pagkakaisa. Yan ang magiging halimbawa para sa buong Pilipinas, ang halimbawa dito sa Cebu Province, dito sa Cebu Island. Alam niyo po, kahit na dito talaga special talagang itong nangyari ngayong gabi na ito, may pagmamalaki po namin sa Unity na nakikita po namin sa lahat ng pinuntahan po namin ay napakainit naman po ng pagtanggap ng ating mga kababayan sa ating mensahe ng pagkakaisa. Dahil naunawaan ng ating mga kababayan na ito po ay ang ating kinakailangan sa panahong ito upang tayo ay makabawi na, makaahon na sa pandemya, upang tayo makaahon na sa krisis ng ekonomiya na dinala ng pandemya. Para makapagtrabaho ulit ang ating mga kababayan, para mabuhay ulit ang ating ekonomiya. Alam niyo po, marami po tayong problemang hinaharap. Marami po tayong kailangan tugunan. Kailangan po natin unang-una ayusin at bigyan ng trabaho ang ating mga kababayan sa pamamagitan na pagtulong sa maliliit na negosyante, sa maliliit na negosyo na nagsara, nalugi, nalubog sa utang. Kailangan po natin buhayin ulit yan upang magkatrabaho ulit. Kailangan po natin ayusin ang agrikultura dahil ang agrikultura natin ay napaka-importante dahil nakita natin sa pandemya na hindi sapat ang produksyon at ang supply ng pagkain para sa ating mga kababayan at magkaroon ulit ng maraming trabaho. Aayusin po natin, lalong-lalo na dito sa Cebu, na napaka-importante ang industriyang turismo para makabalik ulit dito sa Cebu, hindi lamang ang mga tigalabas, kung hindi pati na ang ating mga domestic tourists ay pararamihin natin magkatrabaho ulit. Kailangan po natin
ayusin ang ating mga ospital para pagka nagka-pandemya ulit, mas handa po tayo. Kailangan po natin ipagpatuloy ang sinimulan ni Pangulong Duterte na Build Infrastructure Program at palalawagin pa natin ito. Isasama natin dyan ang digital infrastructure, yung po ating internet, para ito'y bumalis, para ito'y lumawak, para ito ay maging mas mura. At isa pang napakalaking problema na kailangan natin tugunan ay ang problema ng napakataas na singil ng kuryente. Ang susunod na administrasyon ay kailangan makahanap ng paraan upang ibaba ang singil ng kuryente nang hindi masyado mahirapan ang taong bayan. Lahat po ito ay kailangan nating ayusin. Lahat po ito ay kailangan nating tugunan. At alam naman po natin, tignan po natin ang kasaysayan ng Pilipinas. Sa kasaysayan ng Pilipinas, lahat ng nangyari na kahirapan, lahat ng problema, lahat ng krisis na dumating sa Pilipinas, tayo naman ay nakaraos. Tayo ay nakaraos dahil ang mga Pilipino ay tuloy-tuloy na nagtutulungan at ginagawa lahat para sa kapwa, ay tayo ay nakaraos dahil tayo ay nagkaisa. At alam naman po natin, kung ang isang tao, kahit po gaano kasipag, kahit gaano katalino, kahit gaano kalalim ang pagmamahal sa bansang Pilipinas, siya ay isang tao lamang. Kaya po aming tinatawag, sinasabi at pinag-uusapan ang pagkakaisa dahil kailangan natin ipagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Dahil kailangan natin ipagsama-sama, pinagbuklod-buklod lahat ng kakayahan, lahat ng galing, lahat ng sipag ng ating mga kababayan at kapit-bisig. Tayo ay sabay nahaharap sa kahit na anong problema basta tayo ay magkasama. Kaya po ng Pilipino kahit ano ay bato sa atin. Kaya po, nung kami ay nagsimula na mag-ikot, nung kami ay unang isinisigaw ang adhikay ng ating pagkakaisa, ay sumasagot naman ang ating mga kababayan. Sumasagot ang ating kababayan dahil sa mensahe ng pagkakaisa. Ngunit sa simula po, ito po ay parang bulong lamang na halos hindi po marinig. Ngunit habang tumatagal po ang panahon, ay nakikita po natin na yung bulong na yan ay palakas ng palakas hanggat naging maliwanag na ang tinig ng Pilipino. At ang bulong ay naging sigaw na. At ang sigaw ay sinasabi, ako ay kasama sa pag-uunlad. Ako ay kasama sa pagpaganda ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Ako ay kasama sa pagpaganda ng Pilipinas. Ako ay kasama sa kilusan ng pagkakaisa. Thank you. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alam niyo po, maraming talented talaga sa atin.
talaga naman, hindi po namin makakalimutan itong init na salubong na ito. At alam ko po, nagulat talaga ako. Kaya halos naluha ako nung lumabas ako dito. Nakita ko yung mga ilaw ninyo. Hindi ko po akalain na ganito ang magiging salubong sa amin sa Cebu. Pagmamalaki po naman namin na ganyan din po ang pagtanggap sa amin at sa mensahe ng pagkakaisa sa paglibot namin sa buong Pilipinas. Ngunit po, hindi naman po tayo dapat magtaka. Huwag tayong nagtataka na tinatanggap ang mensahe ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Dahil yan po, yung pagmamahal, yung pagkakaisa, yung pagkakapagpatulungin, yan po ay nasa puso. Yan po ay nasa ugali, yan nasa kultura ng mga Pilipino. Tayo naman Pilipino, hindi naman tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Madali lang patunayan yan. Tingnan niyo yung mga katabi ninyo. Oh, walang nakasimangot dyan, puro nakangiti. Yan ang nasa puso ng tunay na Pilipino. Ang maging mapagmahal, ang maging matulungin. Hindi po ba, kapag tayo ay tinatanong ng ating mga kaibigan, ng mga dayuhan, at sinasabi, ano ba talaga ang katangian na ipinagmamalaki ninyo ng mga Pilipino? Ang ating laging sagot ay kami ay makabayanihan. Nasa ugali ng bawat Pilipino na mapagmahal sa kanyang kapwa. Pagka nakita ng Pilipino ang isa pang Pilipino na naghihirap, siya ay lalapit at tutulong. Pag nakita po ng isang Pilipino, isang kapwa Pilipino niya ay nadapa, lalapit ka agad upang makapagbigay ng tulong at magbigay ng konting ginhawa sa kanyang kapwa Pilipino. Kaya po, yan ang nasa puso ng bawat Pilipino. Yan ang puso ng Pilipino na nais namin ibalik, hindi lamang sa larangang politika, kung hindi sa lahat ng buhay nating pang-araw-araw, sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Na masasabi po natin na kailangan ng pabutin natin ang isang araw na masabi natin, ipinagkaisa natin ang ating kinakalabayan. Kaya po, huwag po natin kakalimutan itong araw na ito dito sa Cebu City, dito sa lalawigan ng Cebu. Huwag natin kalimutan na sa araw na ito, sa gabing ito, tayo ay sinabi natin, halos tayo ay sumumpa na ipagpapatuloy natin ang kilusan ng pagkakaisa. Gagawin natin ang lahat upang tulungan ang ating kapwa Pilipino. Gagawin natin ang lahat para maging mas maganda ang Pilipinas. Gagawin natin ang lahat upang masabi natin dumating na ang araw na masasabi natin na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. At kapag ating nagawa yan, kapag ating nagawa na masabi na natin, may pagmalaki na natin, na ang ating lahat ng ating kababayan ay nagtutulungan sa kapwa Pilipino, na ang Pilipino ay may trabaho ulit, may pera sa bulsa, may ipapakain sa pamilya, may pag-aaral sa kanyang anak. At bukod sa lahat, ang Pilipino ay magkaroon ulit ng pag-asa na ang kinabukasan ng kanyang hinaharap ay magiging mas maliwanag, magiging mas maganda kaysa pinagdaanan natin sa 2 taon na nakalipas. Yan po ang aming hangaran. Yan po ang aming layunin, ang aming pangarap para sa Pilipinas. Kaya po, ipagpatuloy natin ang sinimula natin na kilusan dito ngayon, ang kilusan ng pagkakaisa. At darating na nga ang araw
kapag ipinagpatuloy natin to, kapag tayo gawin lahat ng kailangan na sakripisyo ay gagawin natin. Kung anong trabaho ang kailangan gawin natin, gagawin natin. Para ibalik sa pag-iisip ng mga Pilipino. At lalong-lalo na, hindi lamang sa pangkaraniwan na Pilipino, kung hindi sa mga namumuno na may paalala nila na dati ang ating pag-iisip ay laging ganito. Lagi natin dapat isipin, basta't ikaw ay Pilipino, kapatid kita, mahal kita, magkakapi tayo. Ay nakamtan natin ang pagkakaisa na ating ipinapangarap para sa ating mahal na Pilipinas. Makikita natin gaganda uli ang buhay sa tulong ng bawat Pilipino sa bawat isa. Gaganda ang Pilipinas at makakaharap muli tayo sa buong mundo. At tayo ay magmamalaki at sasabihin natin sa lahat, tignan nyo kaming mga Pilipino. Kahit anong ibato ninyo sa amin, kahit anong kahirapan ang aming hinaharap, kahit anong sakuna ang mangyari dito sa amin, kami ay nagkakaisa, kami ay nagtutulungan. Kaya hindi lamang kami nakaraos, kami ay sumikat pa. Yan ang dapat nating habulin. Yang araw na yan, tayo uli ay tatayo sa buong mundo at sisigaw tayo at iwawagawain natin ang bandila ng Pilipinas. At sasabihin natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas mo kahit kanino. Ipagpatuloy po natin ang ating sinulan dito hanggang tayo'y magtagumpay. At ang ating pinag-uusapan na tagumpay ay hindi lamang ang tagumpay sa darating na halal, ngunit ang tunay na tagumpay na ating hangarin, ating pangarap sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Ang tunay na tagumpay na tayo ay ipinagkaisa natin ang isang bayan ng Pilipino. At kapag nagawa po natin yan, pag nagawa po natin yan, na tayong mga Pilipino ay magsaling puwersa at sabay-sabay humaharap sa kahit anong problemang dumadating, mararamdaman po natin, sama-sama po tayong babangon muli. Maraming salamat. Dagang salamat. Mabuhay ang Cebu! Mabuhay ang Pilipinas!